Bakit hindi kailanman pwede tayong mag-rely sa ating sariling katuwiran o righteousness? Pag-usapan po natin 'yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna si John Gomez, Luciano Montemayor, and Saldi Carino. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating mga devotions araw-araw. Ngayon po, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa Book of Isaiah. Mga kapatid, huwag niyo po itong pakawalan, no? From day 1 hanggang mga 5 days, 6 days lang po ito. Pati lalo-lalo na yung dive deeper discussions po natin patungkol po dito. So, nandito na po tayo sa Isaiah at ang topic po natin ay Isaiah chapter 6. So, sinusundan po natin itong 5 devotions na ito. The problem, ngayon naman ay the standard. Ano po ba yung problem? Yung problem ay makasalanan tayo. Hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Yung pangalawa po, yung standard. Sino ba si Lord? Bakit problematic na makasalanan tayo? Sino ba si Lord? Dito po matutunghayan natin na ang Diyos ay banal. That's the reason. Bakit hindi tayo makaharap sa Diyos? Bakit malaking problema natin? Kasi yung Diyos ay banal. At ang isang makasalanan, hindi pwedeng humarap sa Diyos. Ang isang taong makasalanan ay hindi magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So, tunghayan po natin yan sa Isaiah chapter 6. During this time po, si Prophet Isaiah, nakita niya yung kalawalhatian ng Diyos. At every time na may makikita yung mga prophets na image ng Diyos, isipin nyo si Jesus yun. Why? Because Jesus Christ is the image of God. He is the perfect representation of God. Kaya po yung nakita ni Isaiah na kaluwalhatian, yung nakikita niya na yun po ay kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po sa Isaiah chapter 6, "In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Above him stood the seraphim. Each had 6 wings. With 2 he covered his face, and with 2 he covered his feet, and with 2 he flew. And one called to another and said, Holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of His glory." Ito po yung mga katuroan natin ngayong araw. Unang-una po, God's holiness exposes human sinfulness. Yung kabanalan po ng Diyos, nung nakita ni Isaiah yung kabanalan ng Diyos, ang unang na-expose yung kanyang sarili. Mga kapatid, propeta to. Si Prophet Isaiah ay matuturing na mabuting tao. Kasi po siya ay propeta ng Diyos, kilalang kilala sa Judah during that time bilang tagapaglingkod ng Panginoon. Pero nakita niya yung kabanalan ng Diyos. Yung mga anghel, 6 yung pakpak, yung 2 tinatakpan yung kanilang mga mata. Kasi sinasabi ng anghel in a way, no, Lord, hindi ako karapat dapat tumingin sa iyo. Tapos si Isaiah nakatingin doon sa kaluwalhatian ng Panginoon. Sabi ni Isaiah sa kanyang sarili, "Woe is me." Basahin po natin sa verse 5. "And I said, Woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of people of unclean lips. For my eyes have seen the King, the Lord of hosts." Sabi niya, woe. Pag sinabing woe, hindi to parang wow, hindi ganun Woe, ibig sabihin, kahabag-habag, kalunos-lunos. In a way, sinasabi niya, mamamatay ako. Dahil sa katotohanan na nakita kong kaluwalhatian ng Diyos. So sabi niya, "For I am lost. I am a man of unclean lips." Marumi yung labi ko, no? Siguro magagalitin siya. Minsan nagmumura siya. Minsan sinasabi niya yung mga pangit na bagay. Tapos harap siya sa Diyos na banal. Yung mga anghel kumakanta, "Holy, holy is the Lord Almighty." Tapos nakaharap siya doon, sabi niya, "Woe is me. I'm a man of unclean lips." Marumi ako. Mga kapatid, every time you encounter the Lord, every time you read the Bible, every time you meditate on the Lord Jesus Christ, every time you read the law of God, you will realize how sinful you are. Pero pag hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka tumitingin, hindi mo minemeditate kung sino ba si Jesus, sino ba yung Diyos, feeling mo mabuti kang tao.
Totoo po yan. Interviewin mo kahit sino mga tao dito sa Pilipinas, no? 99.9%. Parang, parang sa germs lang pag pinapatay ng alcohol, no? 99.9% siguro ng mga tao dito sasabihin, I'm a good person. Pero the question is, compared to who? Kanino mo ikukumpara? Pag kinumpara mo sa Panginoong Jesucristo, doon mo lang ma-realize, I'm a bad person, I'm a terrible person. So God's holiness exposes human sinfulness. Pangalawa po, God's holiness reveals His perfect standard. Yung kabanalan po ng Diyos, inihahayag kung ano yung standard ng Diyos. Kaya po sinasabi sa Biblia, be holy for your Father in heaven is holy. Magpakabanal ka dahil yung iyong Diyos ay banal. Mga kapatid, alam niyo po ba na ang kadahilanan kung bakit lahat tayo papunta sa impyerno, papunta sa kapahamakan, at walang pupunta doon sa presensya ng Diyos? You know the reason? Because God is holy. And God's requirement is perfect holiness. Ang requirement ng Diyos, perpektong kabanalan. The question is, are you perfect? No one is perfect. And because of that, no one will enter the kingdom of God. No one will enter the presence of God. No one will be saved. And that is the reason Jesus Christ came into this world. To seek the lost, to save sinners. Kaya yan din ang kadahilan kung bakit walang ibang tagapagligtas kundi ang ating Panginoon Jesucristo, because we cannot save ourselves. We are sinful. Ikumpara mo yung sarili mo sa Diyos na banal. Hindi tayo karapat-dapat. Point number 3. God's holiness calls forgiven sinners into His mission. Ito po yung amazing dito eh. Yung Diyos na banal, tumatawag siya ng mga taong hindi banal. Mga taong pinatawad ng Diyos para sa mission. Kaya po pag tinignan niyo po sa Isaiah chapter 6, sabi po rito sa verse 8, kasi si Isaiah nakaranas ng cleansing. Tingnan nga po natin, no? Nakita niyo po rito sa picture, merong nagbabagang uling or kung ano man yan na inilapat sa bibig ni Isaiah, burning coal. Sabi rito, behold, this has touched your lips, your guilt is taken away, and your sin atoned for. Yan po ay simbolo ng ating Panginoon Jesucristo na nagpapatawad, naglilinis sa ating labi, naglilinis sa ating katauhan. And right after that cleansing, sabi ng Panginoon, whom shall I send and who will go for us? Sino isusugo natin sa mga tao, magiging mensahero natin? Sabi ni Isaiah, I volunteer. Verse 8, sabi dito, then I said, here I am. Send me. Send me. Mga kapatid, tayo mga pinatawad ng Diyos, nilinis, ginawang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Pinagpaguran ng Panginoong Jesucristo ang ating kaligtasan sa pamamagitan ng pagkamatay niya doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba nararapat rin lang na sabihin natin sa Panginoon, Lord, here I am. Send me. Utang ko sa iyo yung kaligtasan and everything I have and everything I am. Utang ko sa inyo yung pagbabagong ginawa niyo sa akin. Utang ko lahat. Lord, use me. Here I am. Send me. Isugo mo ako sa iyong gawain, sa iyong misyon. Kaya po sa application po natin, meron pong 3 application na at least isa dito gawin natin ngayong araw. Number 1, never rely on your own righteousness. Huwag po tayong umasa sa sarili nating kabanalan. Mayroong mga Christians na hindi mo na-attend sa church, hindi mo nagpapakita sa pastor, sa leader ng church, hindi mo na magpapakita sa mga discipleship groups, hindi mo na a-attend para kumanta, hindi mo na magjo-join sa song leading. Kasi ang reason nila, di ako karapat-dapat sa Panginoon eh. Kasi gumawa ako ng kasalanan. Mga kapatid, kahit hindi ka pa gumawa ng kasalanan, hindi ka pa rin karapat-dapat sa Panginoon. Kahit this week, no, nagpakabanal ka, feeling mo ba magiging karapat-dapat ka sa Diyos? Subukan mo yung experience na Isaiah na hindi ka gumawa ng kasalanan that month or that year. Tapos sabihin mo, Lord, karapat-dapat na ako ngayon. You can never say that before God. Because God is holy.
He demands perfect holiness. Kaya po ang tamang attitude, kahit makagawa tayo ng kasalanan, Lord, pupunta pa rin ako sa Christian gathering. Pupunta pa rin ako sa discipleship group. Pupunta rin pa rin ako sa community namin. Aawit pa rin ako, sasamba pa rin ako sa iyo, magpupuri pa rin ako sa iyo because I come to you not in my own righteousness, but in the righteousness of the Lord Jesus Christ. Lord, kakapalan ko yung mukha ko. Bakit? Meron akong confidence sa dugo ng Panginoong Hesukristo naghugas ng aking mga kasalanan. And because of that, I can face you. I can sing songs of praises with confidence because of the Lord Jesus Christ, because of His righteousness. So mga kapatid, what you have to do is to just say sorry to God. Kung nakagawa ka ng kasalanan, sabihin mo sa Kanya, Lord, I come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Never rely on your own righteousness. Pangalawa po, always rely on the cleansing power of Jesus' blood. Kahit ano pang nagawa nating pagkakamali, kahit ano pang nagawa nating kasalanan, kahit ano pang nasabi natin sa kapwa, kahit anong galit pa yung ipinaramdam natin, ipinakita natin sa ibang tao, sa kamag-anak natin, sa magulang natin, kahit ano pang laman ng ating puso, kahit ano pang inisip natin na masama sa kapwa, malaswa, or something na hindi kalugod-lugod sa Diyos, kahit ano pang nagawa ng ating mga kamay, lahat ng yan ay kayang pawiin, linisin ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Don't rely on yourself. Don't rely on your own strength or on your own personal righteousness. Always rely on the cleansing power of Jesus' blood. Mabisa po at makapangyarihan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, kayang pawiin anumang laki, anumang lala, anumang tindi ng ating mga kasalanan. And point number 3, surrender yourself to God for His mission. Naisuko mo na ba ang iyong buhay sa Panginoon at sa Kanyang gawain? Nasabi mo na ba sa Panginoon, Lord, here I am, send me. Nasabi mo na ba sa Panginoon na, Lord, ang lawak ng gawain, ang lawak ng dapat gawin sa misyon, ang daming mga taong dapat ilapit sa inyo. Sinabi mo na ba sa Kanya, Lord, I want to be part of your missionaries, emissaries here in this world. I want to become your missionary. Here I am. Send me. Kung di niya po nasasabi yan mga kapatid, yan po yung greatest privilege mo. Yan po yung pinakamahalagang, pinakamaganda, pinakamatinding pribilehiyo na meron ka. Yung paglingkuran ng mga hari na nagbigay ng sarili niyang buhay para sa iyo at para sa akin. Kaya po, it is really a privilege to tell God, Lord, please use me. Use me for missions. Para po sa ating discussion, why can we never rely on our own personal righteousness? Bakit hindi kailanman tayo pwedeng umasa sa sarili nating kabanalan? Pag-usapan po natin yan sa ating mga discussion groups. At sa Dive Deeper video po natin, pag-usapan natin who is Jesus in the book of Isaiah, part 2 of 5. So, 5 devotions po ito, yung una introduction lang, no? Maganda po matapos natin lahat. Kasi pang ginagawa natin dito sa mga Dive Deeper videos natin, ginagawa natin sa mga devotions natin, ay tinitingnan natin paano ini-interpret ng mga New Testament writers, si Jesus, sila Peter, sila Paul, yung Old Testament. Kasi po, remember, ang Bible nila Peter, nila Paul, nila Jesus na ginagamit ay yung Old Testament. Paano nila ini-interpret yon? Paano nila nauunawaan yon? So yan po yung madalas na tinatalakay natin. So tayo po'y manalangin. Heavenly Father, thank you for revealing your perfect holiness through your word. Forgive me for the times I have trusted in my own righteousness instead of depending completely on your grace. Remind me that only the blood of Jesus can cleanse me from all my sin and make me acceptable before you. Help me to live each day in humble gratitude
for the salvation you have freely given. I surrender myself to you today. Use my life to proclaim your truth, serve your people, and make Christ known wherever you lead me. In Jesus' name, Amen and Amen. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Ang Diyos po ang magbigay sa inyo ng katagumpayan ngayong araw. Ang Diyos po ang magpala sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.